Payag ka ba na may kahati ka? Halimbawa po, payag ka ba may nakikihati sa wifi mo? Okay lang sana kung yung mga nakikihati nagbabayad. Di po ba? Pero minsan na masaklap na katotohanan, nakikiconnect sa'yo ang dami-dami, ikaw lang yung nagbabayad sa internet. Ano po ang nagiging epekto ng daming nakahati, nakakonect sa wifi, internet nyo? Bumabagal. Di po ba? Yung iba meron naman pambayad, ayaw magbayad. Ano yung mararamdaman nyo? Halimbawa, bumili ka ng merienda sa tindahan, soft drinks at saka chichirya. Pero nakita mo yung nagtitinda, nung nilalagay na yung soft drinks doon sa plastic, hindi niya nilagay, binuhos lahat, nagtira ng konti. Pagkatapos yung chichirya, binuksan, kumain muna para daw sa kanya. Ininom yung soft drinks na tinira. Di ba pandaraya yun? Di ba napaka-unfair nun? O kaya naman, kayong mga misis, payag ba kayo? May kahati kayo sa inyong mga asawa, sa inyong mga mister. Di ba hindi? Meron po akong kakilala, meron akong kaibigan. Nag-Muslim dati, Katoliko, itong babae. Kasi ang asawa, Muslim. Kahit na nag-Muslim itong babae, tinatanong ko sa kanya, o payag ka ba? Kung mag-aasawa pa ng isa, itong asawa mo, di ba? Pwede naman, pinapayagan ng mga Muslim. Ito pong babae talagang, Father, hindi. Ako lang dapat. Tingnan niyo po yun. Maaari na pinapayagan ng mga Muslim, pero yung babae, ayaw pa rin. Kasi masakit para sa isang babae ang may kahati. Kahit din naman po sa mister, di po ba? Kayong mga misis, gusto niyong gumante sa mga mister niyo na nambababae? Di maglalaki kayo. Pakita niyo sa mister niyo. Tignan natin kung ano magiging reaksyon niya. Magseselos din yan. Wala nang ibang pinakamasakit kung hindi yung meron kang kahati sa iyong pagmamahal. Amen? Kahit din naman kayo mga magulang, nasasaktan kayo, naiinsulto kayo sa inyong mga anak. Pag kinakausap nyo sila, hindi kayo pinapansin. Pati yung kanilang atensyon. Nakatingin sila sa kanilang mga cellphone habang kinakausap mo. Ano nararamdaman nyo? Di ba parang wala kang kwentang tao? Masakit para sa atin pag mayroon tayong kahati. Ngayon, sa tingin nyo, hindi ba ganyan ang nararamdaman ng Diyos? Paghati ang ating pagmamahal sa Kanya. Ang Diyos na gumawa ng mundong ito, binigay sa atin. Ang Diyos na gumawa ng iyong katawan. Ang Diyos na nagbigay ng iyong kaluluwa, ng iyong espiritu. Hindi mo man mapasalamatan ng Diyos. Hati ang buhay mo sa Kanya, yung kalahati sa masama. Sa tingin nyo ba, hindi ba nasasaktan, nagagalit at naiinis din ang Diyos? Pero yan ang mabuting balita kasi mababasa natin sa Biblia na kahit na tayo ay hati sa pagmamahal natin sa Diyos, that God remains slow to anger, abounding in love, and faithful to us. Kaya nga, kahit na alam natin mahirap, bakit hindi natin subukan? Natuparin ang pinakamahalagang kautusan. Ano yun? Ang mahalin natin ang Diyos ng buong isip, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas natin. Ibig sabihin, 100% give your life to God. Offer your time to the Lord. Pero yan din ang malungkot na katotohanan. Bakit? Alam natin na hindi 100% all of the time kay Lord tayo. Di po ba? Most of the time, 80%. Meron pa tayong tinatago na 20%, yung mga paborito nating kasalanan. But remember this, my dear friends. You cannot say that you truly love God if you do not love what God loves and if you do not hate what God hates. Sinasabi natin mahal natin ang Diyos, pero mahal natin yung kinamumuhian ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, wala ka dapat ititira para sa demonyo. Mahirap, pero posible, maaari. Kung tayo ay nagsusumikap, kung tayo ay nagpapatulong sa Diyos. It starts with being conscious of our weakness. Dapat mulat tayo sa ating kahinaan na madalas meron pa rin tayong tinitira para sa masama.
Pero tandaan niyo po, paghati ka, napakahirap na maging matagumpay. When you are divided, it's difficult to be successful. Paghati ka, mahirap na maging masaya, maging payapa sa buhay. Bakit po sa tingin niyo, kami mga pare, hindi kami nag-aasawa? Mahirap na paglingkuran ang simbahan kung meron kaming asawa, meron kaming inaalagaan na pamilya. Paano namin mabibigay buong-buo yung aming sarili, aming mga kaisipan, aming lakas sa paglilingkod sa simbahan kung meron kaming pamilya na palaging iniisip? Hati ang oras, hindi tunay na magtatagumpay ang paglilingkod, ang pagseserbisyo. Isipin nyo na lang, kung habang ako ay nag-homily dito, buntis pala yung asawa ko, nanganganak, tatawagan ako. Kasabihin ko ba, ay, ops, sandali po. Hello? Nanganganak na. O hanggang dito na lang po homilya, aalis muna ako. Siyempre, asawa ko pa rin po yun. Imagine nyo, isipin nyo, kung meron akong asawa, kung gipit ako, nangangailangan, di ba? Di mo naman maiiwasan sasabihin ng pare, ofertory na po, pakidagdagan nyo naman yung ihuhulog nyo. Mahal ang diaper, mahal po ang gatas. Anong mararamdaman ng mga tao? Magkakaroon ng mga chismis, pangungutya, at mawawala na yung loob ng mga tao sa pagsisimba. Di po ba? Kaya nga, naririnig din natin that it is impossible to serve God and mammon. Kung hati ang iyong pagmamahal sa Diyos at sa material na bagay, mahihirapan ka na mabuhay na totoo, mabuhay na masaya, mabuhay na payapa. How many times we live our lives divided? Ito po yung ating ipagdasal, paghingi ng patawad sa Diyos. Alam natin na hindi tayo perpekto. Nobody is perfect. And yet, there is always a perfect intention. Amen? Umpisahan natin kahit sa ating pagnanais, buo sana na mahalin natin ang Diyos sa isip, sa puso, sa kaluluwa, sa ating ginagawa araw-araw. Dahil tandaan natin, mayroong malaking gantimpala ang pagmamahal sa Diyos. Ilang porsyento lang ba ang binibigay mo sa Diyos? Dagdagan natin at subukan natin na gawin nating buo, ibigay sa Kanya. Kikita mo, hindi lang niya ibabalik sa iyo 100%. Sobra-sobra pa umaapaw na pagpapala.